Sa gilid ng luntiang daan, kung saan ang mga puno ay tila laging sumasayaw kapag hinihipan ng hangin, naroon ang isang payak at maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Doon nakatira ang mag-ina, si Aling Rosa at ang 4 na taong gulang niyang anak na si Benji. Si Aling Rosa ay isang labandera. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang maglaban ng mga damit ng kapitbahay. Sa likod ng kanilang bahay ay may mahabang lubad na puno ng nakasampay na damit, mga puting uniforme, makukulay na bestayda, at malalaking kumot. Ang bawat patak ng pawis ni Aling Rosa ay katumbas ng ilang baryang kanyang iniipon para sa kanilang pagkain. Isang hapon, habang sila'y dumaraan sa maliit na tindahan sa kanto, napahinto si Benji. Sa loob ng salaming stand ay may isang makantab at kulay rosas na laruan, isang starfish na may kumikislap na disenyo. "Inay, bili mo po ako niyan," pagsusumamo ni Benji habang itinuturo ang laruan. Napayuko si Aling Rosa. Hinaplos niya ang buhok ng anak at marahang nagsalita, "Anak, pasensya ka na, wala tayong pera ngayon. Kailangan muna nating unahin ang bigas at ulam." Unti-unting napangiwi ang mukha ni Benji hanggang sa ito'y tuluyang malukat. Tumulo ang kanyang mga luha at umiyak siya ng umiyak. Ang iyak na iyon ay parang kutsilyong tumatagos sa puso ni Aling Rosa. Wala siyang ibang nais kundi mapasaya ang kanyang anak, ngunit kapos ang kanilang buhay. Pag-uwi nila sa kanilang munting tahanan, tahimik si Benji. Nakaupo siya sa may bintana, pinapanood ang mga dumaraang sasakyan sa luntiang daan. Samantalang si Aling Rosa ay patuloy sa paglalaba, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng pag-aalala at awa sa anak. Kinabukasan, matapos ihatid ang mga nilabang damit sa isang customer, napadaan si Aling Rosa sa isang dalampasigan na hindi niya madalas puntahan. Huminto siya sandali upang magpahinga. Sa kanyang pagtingin sa tabing dagat, namangha siya, napakaraming starfish ang nakakalat sa buhanginan. Iba't iba ang kulay at laki ng mga ito, tila mga bituin na nahulog mula sa langit at napadpad sa lupa. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Kung hindi ko man siya mabilhan ng laruan, bulong niya sa sarili, maipapakita ko naman sa kanya ang tunay na starfish. Kinabukasan ng umaga, ginaising niya si Benji ng mas maaga kaysa karaniwan. "Anak, may pupuntahan tayo," nakangiting sabi ni Aling Rosa. Sakay ng lumang tricycle ng kapitbahay, nagtungo sila sa dalampasigan. Pagdating nila, agad na nanlaki ang mga mata ni Benji. "Inay, ang daming starfish," sigaw niya, sabay takbo sa buhangin. Naglatag sila ng lumang kumot at nagdala ng kaunting pandesal at tubig, isang simpleng picnic. Masayang tumatakbo si Benji sa tabing dagat, maingat na pinagmamasdan ang mga starfish. Minsan ay dahan-dahan niyang hinawakan ang isa. "Inay," tanong niya, "bakit parang buhay ang mga laruan na ito?" Napangiti si Aling Rosa at lumapit sa anak. Lumuhad siya at hinawakan ang maliit na kamay ni Benji. "Anak, hindi ito laruan," malumanay niyang sagot. "Sila ay mga nilalang na nakatira dito sa dagat. May buhay sila. Nilikha sila ng Diyos, kaya dapat natin silang igalang at ibalik sa tubig kung natutuyo sila." Tahimik na tumango si Benji. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, hindi na ito lungkot, kundi paghanga at pag-unawa. Maingat niyang binuhat ang isang starfish at dahan-dahan ang inilagay pabalik sa dagat. "Salamat po," bulong niya. "Para saan, anak?" tanong ni Aling Rosa. "Salamat po kasi kahit hindi niyo ako nabilhan ng starfish na laruan, may totoo naman pala. Mas maganda pa po sila." Napuno ng luha ang mga mata ni Aling Rosa, ngunit ngayon ay mga luhang dulot ng saya. Sa gitna ng kahirapan, natutunan ni Benji na hindi lahat ng kaligayahan ay nabibili ng pera. Minsan, sapat na ang makita ang kagandahan ng mundo at maramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Sa gilid ng luntiang daan, sa kanilang maliit at payak na tahanan, mas lalong tumibe ang samahan ng mag-ina. At tuwing maaalala ni Benji ang mga bituing nakita niya sa dalampasigan, hindi na siya iiyak dahil sa laruan, sapagkat alam niyang mas mahalaga ang mga tunay na biyayang hindi nabibili, kundi kusang ibinibigay.